Well, game today ay bigyan natin ng preview, especially laban ng Capital One versus NX LED, Sauce Coffee versus Galleries. Anong team posibleng manalo, anong oras ang laro, at syempre saan ang venue. Ngayon yung February 7, 2025 at hindi lang yan, may mga latest update din tayo. Asian Continental Championship 2026, pumili na ng mga teams kung saan hindi kasali ang Alas Pilipinas Women's and Men's. Grabe, bakit kaya? Ating pag-uusapan. Spotted, pumapag-ibig na talaga si Penom Alyssa Valdez. Congratulations! At syempre, talagang target kaya ni Coach Tay Bundit itong si Erica Santos dahil palaging nanonood at kinausap nung laban nang manalo nga ang Signal. Ano kayang pinag-uusapan nila? Syempre, itong nga si Ramirez ay talagang lumipat na ng ibang team from Signal sa ibang team naman. Well, pag-uusapan natin yan. At syempre, lahat ng yan ay ating itatopic this video. Kaya before that is, please naman, huwag niyong kalimutan na like, comment, and subscribe, and pa-hit notification bell for more PBL UAAP updates. Maraming salamat sa support and God bless na lang. At syempre, avail na kayo ng ating product dyan sa baba. At mura na at maganda pang items. Maraming salamat. Well, maghaharap nga ngayong February 7, 2025 sa Enare Center Montalban. Una, 4 PM, Galleries versus Sauce Coffee. Well, magandang laban to, lalong-lalo pa pareho may talo ang dalawang team na ito at sabik sa panalo. Ganun pa man, overall kung ating pag-uusapan, tiyak mukhang lamang na naman ang Sauce Coffee kung laro ang pagbabasihan natin ng nakaraan ngayon sa AFC 2026. Ganun pa man, may mga new recruit nga ang Galleries at maraming bala. Well, kapag nagkaroon ng connection ito sa mga veterans player na recruit nila, ay posibleng makasabay ito sa Sauce Coffee. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola at alam naman nating lahat na kaya rin makipagsabayan ng Galleries sa Sauce. Kaya good luck na lamang sa team na ito. Sa tingin nyo guys, kayanin kaya ng Galleries ang Sauce Coffee? Pa-comment nga dyan sa baba. Sunod na tapatan naman, 6:30 PM, Capital One Soar Spikers versus NX LED Chameleon. Enare Center Montalban pa rin ang venue. Well, magandang laban to, lalong-lalo pa. Talagang pareho may panalo ang dalawang team na ito. Sino kaya unang magkakaroon ng talo? Pareho malakas at talagang maganda ang ipinakitang laro ngayon sa PVL AFC 2026. Ganun pa man kayanin kaya nitong ngang Capital One ang lakas ngayon ng NX LED dahil karamihan nga or halos ng first six nito ay galing sa Petrogas o gamit ng Petrogas Angels na malakas na team. Well, makikita natin yan mamaya dahil ang mga recruit nga ng Capital One kagaya ni Adorador at syempre nito ngang si Gaston ay maganda ang pinakitang laro, lalong-lalo pa andito rin sinunag sa kanila. Blackings parang ay talagang palaban na. Kaya naman magandang laban to. Ngunit, overall performance, masasabi ko talagang malakas ang NX LED ngayon na posible din na kaya kayang-kaya rin matalo ang Capital One. Ganun pa man bilog pa rin ang bola. At syempre, tignan na lang natin ang kanilang performance. Kaya sa tingin ninyo, kayanin kaya ng Capital One ang NX LED kahit karamihan ng players dito ay galing sa Petrogas at minsan lang silang tinalo? Pa-comment nga dyan sa baba. Usap-usapan nga ngayon at trending bakit kaya hindi nakapasok ang Alas Pilipinas Women's at Men's dito nga sa paparating na Asian Continental Championship 2026 na gaganapin sa ibang bansa. Fail nga sila at hindi qualified. Ganun pa man magaganap nga ang laban ng AVC ito sa China at syempre sa August 21 to 30, 2026 yan magaganap. At ayan po sa screen ang mga qualified teams. Sa women's nga ay pasok na ang host China, Australia, Hong Kong, China, Indonesia, Iran, Japan, Kazakhstan, Korea, Lebanon, Chinese Taipei, Thailand at Vietnam. Marami nagsasabi kaya na qualified daw ang ibang bansa, especially ang Indonesia dahil nga sa result nito sa SEA Games o nakaraang SEA Games. Bakit kung ating titignan ay meron ditong Hong Kong, China na alam naman natin na kayang-kaya rin ng Alas Pilipinas o ng Philippines o mas lamang pa ang ranking. Bakit kaya walang Alas Pilipinas Women's dito? Kaya naman syempre naging topic to at trending at pinag-uusapan lalong-lalo pa talaga namang syempre uminit ang ulo ng mga fans ng volleyball dito sa Pilipinas dahil nakaka-excite sana ang labanang ito dahil nga ang ibang bansa at mas mataas pa nga daw ang ranking ng Alas kaysa sa Indonesia.
At sa Hong Kong, China, bakit nandito at na-qualified sila? Ganun pa man, wala tayong magagawa dahil yan nga ang na-qualified at alamin na lang natin sa mga susunod kung ano nga ba ang qualification nito. Samantalang sa men's volleyball naman magaganap at ang host nito ay sa Japan sa September 4 to 13, 2026. Host nga dito ang Japan, kasali nga ang Australia, Bahrain, China, India, Iran, Korea, New Zealand, Oman, Qatar, Chinese Taipei at Thailand. Dito talagang umasa tayo na parang ligwak talaga ang Alas Pilipinas Men's dahil nga sa kanilang ranking. Ngunit syempre yung Alas Pilipinas Women's bakit kaya wala? Kaya malaking katanungan ito. Kaka-excite sana kung meron at may aabangan sana tayo ngayong taon sa ABC Continental, diba? Napakasyala sana. Kaya syempre sana galingan nila sa ibang ABC para naman ma-qualified sila next. Kaya good luck na lamang Alas Pilipinas Men's and Women's. Kaya naman galingan nyo na lang para syempre walang masabi ang fans. Spotted ulit si Penom Alyssa Valdez na kasama ang special someone. Well, wala na tayong magagawa dito at talagang suportahan na lang natin si Penom na love life. Nasa edad naman siya at syempre talagang masaya naman siya sa kanyang special friend Kuno. Kaya naman good luck na lamang dito kay Penom Alyssa Valdez at syempre deserve mong ma-in love, diba? Trending naman ang isang kuha ng fans dito nga sa kinausap nga nitong si Coach Tay Bundit. Ito ngang Signal players na si Erica Santos pagkatapos nga ng game ng Signal at nanalo ang Team Signal. Grabe din ang performance ni Erica Santos dahil unstoppable ito sa opensa o depensa. At alam naman nating lahat na bagong head coach na itong si Coach Tay Bundit sa women's volleyball or sa Alas Women's natin. Kaya naman syempre mukhang tinitignan niya at mukhang gusto niyang kunin itong si Erica Santos pangdagdag player sa Alas Pilipinas Women's at tiyak na malaki ang matutulong nito dahil may height naman si Erica at consistent kahit pa sa ibang conference sa PBL ay maganda talaga ang kanyang nilalaro at performance. Kaya naman masasabi nga talaga natin na deserve naman talaga niya. Kaya good luck na lamang Erica Santos. Sakali man kunin ka ni Coach Tay, galingan mo na lang. Sa nalalapit ng Spikers Torp, Loie Ramirez from Signal napunta na sa Spin Doctors sa kanyang new team. Maraming ang lipatan serye ngayon na nagaganap at lagi kong i-update kung sino-sino pa at lumipat. Kaya naman tune in lamang kayo sa aking channel para man sa nalalapit na Spikers Torp para sa men's volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Pahabol natin latest update ngayon na talaga namang best scorers ng ating conference sa PBL AFC 2026. Nangunguna si Cici Rondina na may 36, Erica Santos 31, Vani Gandler 30, Trisha Tubo 28, Bella Belen 26, Sabi Division 26, Tin Chamson 23, Eya Laure 22, Brock Bansical 20 at Myla Pablo 19. Well, kitang-kita talaga kung sino ang talagang nag-i-stand out ngayon. Ganun pa man mababago pa yun sa mga susunod na laban. Grabe si Cici at Erica Santos, kaya good luck na lamang. Kaya guys, hanggang dyan muna ang ating update. Maraming salamat sa support and God bless. Thank you.